A blessed day mga kapatid. Gaano nga ba kaimportante ang Bible sa buhay ng isang Kristiyano? Alam mo, meron ako nabasa, sabi nila, ang acronym daw ng Bible ay Basic Instructions Before Leaving Earth. Somehow, parang it makes sense, no? Kasi before tayo pumunta sa heaven, or kung saan man tayo pupunta, no? Then, meron tayong instructions na kung saan tayo, paano tayo makakapunta doon, di ba? Pero alam mo ba, kaya ko nga tinatanong ito kasi meron ako nakausap na isang 80s na successful businessman. Alam mo ba na ang pinaka-favorite daw niya na book, na nagko-contribute sa pagiging successful niyang negosyante, alam mo kung ano sinabi niya? Bible. Nagulat nga ako eh. Sabi ko nga, paano ka naging atheist tapos nagbabasa ka ng Bible? Wow, iyang-iya naman ako. Pero alam mo ba, sabi niya sa akin, napakaraming daw niyang natutunan sa Bible, lalo na sa Book of Proverbs, then sa Psalms, no? In-apply niya daw lahat itong mga natutunan niya sa negosyo. At yun na nga, naging successful siya. So, ano nga ba yung Bible? Alam mo kapatid, ang Bible, para siyang gumawa ka ng bahay, no? Di ba pag nagpapagawa tayo ng bahay, mayroong mga engineer, may mga blueprint, di ba? May mga drawing, di ba? So, yung blueprint na yon, doon nalalaman yung mga architect, ng mga engineer, kung ano yung mga kailangang idagdag ng mga poste, kung ano gaano dapat kakapal yung bakal, kung saan dapat ilalagay yung poste, o kung anong magiging fondasyon para maging matibay yung property. Para hindi ito kaagad na nasisira, di ba? Ganon din ang Bible, no? Kapag hindi natin nababasa ang Bible, may tsansa na masira agad at gumuho agad yung bahay natin, which is yung templo natin, yung katawan natin. So kaya ikaw, kapatid, kung hindi ka masyadong nagbabasa ng Biblia, I encourage you to always open your Bible and to always read your Bible. Sabi nga dito, no, sa Joshua chapter 1 verse 8, sabi dito, study this book of instructions continually. Meditate on it day and night, umaga at gabi, no? So you will be sure to obtain everything that is written in it. Only then you will be prosper and succeed in all you do. Grabe, no? Nagbasa ka lang, magiging prosperous ka na at magiging successful ka na in everything that you do. Kaya ngayon, naintindihan ko na yung nakausap kong 80s kung bakit successful na businessman. Kasi binabasa niya